soriere arama soriere. Sharabasukandara rabashoriere. Alam niyo po, as we worship, isang bagay lang ang pinapaalala sa atin ng ating Panginoon. You know that we will never ever forget that He is the main reason ng ating mga kasiyahan ngayon, ng ating mga kagalakan ngayon. Gaya ng ating inawit kanina, di ba? Sabi niya, binigay niya ang kanyang buhay para sa ating lahat. And you know, so today, pinapaalala sa atin, Panginoon, kung gaano siya kabuti sa ating mga buhay. Kung paano niya tayo itinawid muli sa isang buong taon. Alam niyo, napakaraming mga nangyari sa ating paligid, pero sinasabi ng ating Panginoon, I am faithful. Tapat ako sa buhay mo. Yung mga pangako ko sa iyo, I am a promise keeper. Yun ang sinasabi ng ating Panginoon sa atin. And He is the main reason. He is the main reason sa ating celebration. Ngayon po ay dispiras ng Pasko. And we are just praying, that we will just continue to stir in our hearts yung papuri, yung pag-alab ng pagsamba natin sa ating Panginoon. And this morning, can we just sing it again? Papuri sa kataas-taasan. Papuri sa ating tagapagligtas because He deserved it. Amen? He deserved it. He deserved everything that we have. He deserved everything that we have. He deserved the highest praise from you today. He deserved the highest thanksgiving from you today. He deserved the loudest shout from you today. He deserved it. He deserved it. Come on. Stir it up. Stir it up. Stir it up. Stir it up. Come on. Come on. Come on. Huwag mong hayaan na matapos ang umaga na ito nang hindi mo sinasabi ang pasasalamat sa Panginoon. Come on. Stir it up. Come on. Papuri sa kataas-taasan. Papuri sa ating tagapagligtas. Purihin ka, Jesus, Hari ng langit, Hari ng buhay. Papuri sa iyo laban, ang buhay ko'y sa iyo. Lahat ng papuri sa iyo laban, ang buhay ko'y sa iyo. Lahat ng papuri sa iyo laban, ang buhay ko'y sa iyo. Lahat ng papuri sa iyo laban, ang buhay ko'y sa iyo. Lahat ng papuri sa iyo laban, ang buhay ko'y sa iyo. Glory to the King of Kings. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord, tanging sa iyo lamang lahat ng papuri, lahat ng pagsamba sa pinakamataas na pangalan ng aming Panginoong Jesus, ang lahat ng anak ng Diyos. Magsabi na, Amen! Amen! And Amen! Amen! Praise God! Amen! Sige po, tayo po'y makakaupo. Amen. Amen and amen and amen. The presence of God is in this place. Amen. And muli, good morning po sa inyong lahat. And now we will proceed to our giving. Alam niyo po, hindi na po ako mag-e-exhort ng mahabang-mahaba. Lagi naman po tayo nag-e-exhort about sa giving. But
Meron lang pong dalawang bagay, ano? Pag December, di ko po alam kung nararanasan nyo, pero may dalawang bagay na may challenge pagdating sa pagbibigay. Alam niyo bakit? Kasi pagdating ng December, mas malaki yung kailangan mong i-tithes. Dahil na doble yung ating sahod, no? May 13th month, may mga bonus. And di ko alam sa inyo kung nararanasan nyo, but sometimes, Lord, tithes ko ba to? Ewan ko natanong nyo to, Lord, tithes ko ba to? Ang laki-laki nito, pambili ko na to ng ganito. But, you know, hindi natin matutumbasan, no? And this December also, it's the time para ipakita natin sa Panginoon yung pananampalataya natin. Sa pagbibigay natin tuwing December, I believe ito yung isa sa mga buwan na kung saan nasusubok ang ating pananampalataya pagdating sa pagbibigay. And today, I challenge you, ngayon magpapasko na, more than else ng pagbibigay natin sa mga tao, ng mga material na bagay, mga gift natin, pag-express natin ng pagmamahal. Kagaya nung tanong ni PK last Sunday, nabigay nyo na ba yung regalo nyo para sa totoong may birthday, which is ang ating Panginoong Jesus. And I pray that today, pagpalain ng bawat isa, and patuloy pa tayong pagpalain sa susunod na Pasko, mas malaki at mas magarbo ang inyong pagbibigay pagdating sa Panginoon. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat Panginoon sa kabutihan at katapatan mo sa bawat isa. Lord, tunay nga Panginoon na ikaw ang nagbibigay sa amin ng lahat. Lord, tulungan mo kami Panginoon na paniwalaan ka, palakin mo ang aming pananampalataya, Panginoon, na ikaw ang nagbibigay ng lahat, Panginoon, at ikaw pa ang magbibigay ng mas marami pa, Panginoon. Lord, pagpalain mo ang puso, pagpalain mo ang aming pagbibigay ngayong umaga, ikaw ay maluwalhati, Panginoon. Lord, ang panalangin ko, Lord, na ang pagbibigay namin ay hindi magugat sa mga pagpapala na binigay mo sa amin, but mag-ugat, Panginoon, mula sa pagsunod, mula sa pusong sumusunod sa iyo, Panginoon. Lord, we honor you and we bless you, God. In Jesus' name we pray. Amen and amen and amen. Pagpalain po kayo ng Panginoon, pwede na po tayong magbigay. Andito po ang basket. Binabati ko po ang lahat ng Merry Christmas! Ayan, sige po, batiin ninyo ang inyong mga katabi. Amen. And before we proceed to our announcements, I would just like to take this opportunity to share one of my favorite verses in Exodus 14 verse 14. And it says, the Lord will fight for you. You only need to be still. So sa mga iba dyan na talagang nag-worry about their finances, nag-worry kung may kalungkutan man silang nadarama, you only need to be still because the Lord is in control. The Lord will fight for you. Si Lord ang bahalang magbigay sa'yo ng kasiyahan, especially this Christmas season. Amen po ba? Amen. At syempre, bago matapos ang ating taon, i-make sure natin na lahat tayo ay naka-join sa ating cell groups. Huwag tayong mahiya na mag-message sa ating official Facebook page para mag-contact kung sinong pwede nating i-reach na cell leader, and they will coordinate you kung saang schedule ka available para maka-join ka ng cell group natin para mas makabonding tayo dito sa Cornerstone Marikina. Amen? Amen. And this is not etong service na to, hindi to ang huling pasabog natin because meron pa tayong year-end party! Woohoo! So we hope all of you can come on December 30, 4 p.m. dito rin sa church for our year-end party. So sana lahat tayo makapunta and let's end this 2023 with such a joyful triumph dahil si Lord ang meron tayong Diyos sa ating buhay. Amen? Amen. December 30 po, 4 p.m. dito sa church. So, bali Saturday po yon, hindi siya Sunday. Amen. And I know everyone is excited to hear more about the reason for this season. Kaya itinatawag ko na ang ating magandang pastora, Pastora Cathy Quezon. Maganda kasi akong anak. Maligayang Pasko! Nako, ang madami sa atin ay nagbibilang na ng oras. Maaari yung iba ay abala na sa pagluluto. Kaya po ako umorder na lang eh. Ang hirap maging abala, no? Pero masaya po ang ating Pasko. Amen? Mabuti ang Diyos. Praise the Lord.
ito po ang magiging huling Pasko natin dito sa lugar na ito. Nai-anunsyo ko po ito last Sunday sa ating Christmas party. We are moving to our new venue next year! Pero wag po kayo magmadali. Dito pa ang ating year-end party. Dito pa rin ang ating mga unang buwan ng next year. And i-announce po namin kapag ready na po yung ating lugar na lilipatan because you have experienced na medyo mainit pa doon nung nakaraang linggo, hindi ba? Dahil sira pa yung ibang mga aircon doon, maglilipat pa tayo ng mga gamit and we will set it up and be ready for 2024. Huwag po kayong mawawala sa year-end party natin or year-end service natin. Dahil mahalaga po na meron tayong isang vision as we move forward to another year. I'm going to share with you what will be our direction for 2024. Yes, Pastor? May supervisor ko na andyan. Amen. Excited po ako and we would like to welcome our Cornerstone Melbourne family. Yay! Andito rin si Kobe, tsaka si Shaina. Papasayin ako eh. Si Shaina. Shayan meet Shaina. Shaina si Shaina. Ayan. Tsaka si Kobe. Sila ay from Cornerstone Melbourne. Ating pamilya doon. Praise the Lord. Tumayo po tayong lahat at manalangin tayo. Amen. Panginoon, Ikaw ang narapat na bigyan ng pinakamataas na papuri at pagsamba. Gaya ng aming inawit, Lord, Gloria, Hosanna to the highest. We honor you today, Lord, and every day. And we thank you for the year that has passed, for your goodness and your mercy to us, Lord. Hindi matawaran ang lahat ng ibinigay mong pagpapala sa amin. And we want to be grateful, Lord, for every little thing, for every big thing as well, Lord, that you have given to us, even the things that you withheld for our benefit. Today, Lord, as we celebrate this Christmas as one family, hayaan mo, Panginoon, na maibigay namin ang aming pinakamainam na pagsamba sa iyo. Nawa, O Lord, makita at makapagbigay nga ito ng ngiti sa iyo. Maalala namin na ikaw ang tunay na dahilan ng Pasko. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen at amen at amen. Praise the Lord. You may be seated. Amen. Ang gusto ko pong simulan itong aking mensahe ngayong umaga tungkol sa isang kwento ng isang pamilyang naghihintay sa pagdating ni Santa Claus. I think, because I have read this story and I think quite familiar to many of us, ang isang kwento ng pamilya na bisperas ng Pasko, naghihintay, kumain sila ng kanilang Noche Buena, tas ang mga bata ay natulog muna dahil hihintayin nila yung pagsapit ng 12:00. And they're waiting expectantly para sa pagdating ng isang matabang lalaki na kung paanong magkakasya sa chimney, sa chimenea. Unang-una, wala tayong chimenea. Paano natin papapasukin si Santa Claus dito sa atin? Pero pag tinignan mo yung buong kwento, because in that story that I have read, so when everybody was asleep, si Santa ay pumasok sa bahay, nakikain pa doon, parang pinaghanda pa nung pamilya, no, naglagay sila ng pagkain, parang pagpatay, naglalagay ng mga spaghetti doon kasi favorite daw. So si Santa, baka may paboritong ham or anong tawag nito, yung fruit cake. So nihanda nila doon. And in the story that I have read, Santa was there, in their home, kumain ng pagkain, tapos naglagay ng regalo dun sa mga stockings. Tapos pagising ng mga bata, they were excited and they went to the Christmas stockings or Christmas socks to check what's in store for them. Pero pag habang binabasa natin ng paulit-ulit ang kwentong ito, na madalas rin nating nakikita sa mga kwento sa commercial at kung ano-ano pa, parang may mali sa mga kwento pagdating sa Pasko sa ngayon. Although palagi nating naririnig yung phrase na reason for the season, kanina ay binanggit din ito, even in our prayers, sa exhortation in our worship service, sa mga tags na nakikita natin all over the world. Have you encountered that phrase, Jesus is the reason for the season? Palagi natin naririnig yan, pero sa totoo lang, parang hungkag na ito at walang laman. Right? It has just become a phrase that we say every time, like a tagline. Dahil kahit ang bata sa ngayon, ang focus ng Pasko ay regalo,
pera at parties. Parang mag-iisip, Mami, magkano kayo makukuha ko? Magkano ang mapapamaskuhan ko? Nawala na yung Christ sa Christmas. Kasi pag binuo niyo yung Christmas, talagang ang unang yung pagbaybay. Tama ba, Sir Dennis? Ang unang baybay ng salitang yan ay Christ for Christmas. Hindi na ito masyado tungkol, yung Christmas yan, hindi na masyado tungkol sa kwento ng isang sanggol na ipinanganak sa sabsaban. Isang beses tinanong ko ang bata kung alam nila ang kwento ng sabsaban. Kasi mamaya I'll share with you yung BCI presentation last time and the kids were surprised. Ano bang ibig sabihin ng manger? Anong meron sa sabsaban? Anong kwento tungkol doon? Surprisingly, the kids nowadays, hindi nila alam ang totoong kwento. The story of the manger. Hindi nila ang kwento ng mga pastol na yung mga hayop andoon nakapaligid sa sabsaban. Hindi nila alam bakit may malaking bituin. Kasi pag tiningnan niyo yung ano bang tawag natin doon, Ninang, yung manger na scene, nativity. Yung nativity scene, if you are going to look at that, na merong nag-decorate, for example, sa Christmas, you will see Mary and Joseph and the sabsaban, and the manger. In the manger. Tapos nandun yung pinakasabsaban. Nandun si Jesus. Tapos na yung mga nakapaligid na hayop. Na-imagine nyo. Tapos di ba may mga shepherds. Tapos nandun yung three kings. Hindi ko alam bakit dun sa nativity pinagsama-sama agad sila eh. Tapos may malaking bituin. Pero yung mga kabataan ngayon, hindi nila alam ba't may malaking bituin. Sino yung tatlong magi? Alam na kasi nila yung pag-magi, magi sabor, ganon, yung magi noodles. At ang kanilang mga bit-bit na regalo at para saan? Kasi may significance yung regalo ng tatlong magi, di ba? Yung tatlong hari. Hindi nila alam na si Jesus is born of the Virgin Mary. What does it have to do with them? Bakit ba si Maria nagbuntis samantalang siya'y birhen na ipinanganak si Jesus bilang tagapagligtas ng isang mundo na namamatay na sa kasalanan? Yun yung pinakadahilan. Ano ang alam ng kabataan? Hindi lang ng kabataan, maging ng mga matatanda. Ang alam na ng generation ngayon, unfortunately, is that ang Christmas ay season na puro tungkol sa mga regalo at pagkain. Kaya nga, part ng memes ang mababasa natin, tsaka na ako magda-diet pagtapos ng Pasko because it's all about feasting and food na kailangan i-secure yung pagkain, ma-make sure na maraming mga regalo, maraming paraffol, that the event will be celebrated well. Parang yun ang natin, di ba? Mindset. Christmas has become an extension of commercialism, unfortunately. And that has become meaningless and void of Christ. Dito sa Pilipinas, maaga ang simula ng Pasko. Dito sa atin, September pa lang, umpisa na ng Pasko, hindi ba? Kaya ang iba, umpisa na rin pag September ng pagpunta sa mga malls para makapamili, makapag-ipon ng ipangre-regalo sa Pasko. Kasi pag one time na December mo bibilin, di ba mabigat? Kaya iba pa konti-konti. Yung iba takbo sa Shopee, tsaka sa Lazada. Merong ngayon, may umpisa pa lang 4-4 sale, 5-5 sale, 6-6, 7-7 hanggang umabot na dun sa 12-12. Alam nyo ba, ginagawa ko to dati. Sinishare ko nga kay Laabi kahapon. Alam nila yung kasi sila yung taga-bit-bit ko ng mga maraming eco bag before, maraming pare-parehas na balot. Naalala nyo? Ginagawa ko to dati. Buong taon ako mag-iipon ng Shopee at Lazada. Lagi akong bumibili at magpapadeliver. But I realized that I won't and will never be able to cope up. Kasi palaki ng palaki ang ating pamilya. Mga kabataan, isip na ng isip, ano ang makukuhang gadget at mamahaling regalo ngayong Pasko. Meron pang wishlist yan. Ma, gusto ko ng PS5. Gusto ko ng ganito. At kadalasan, hindi natin na ituturo sa kanila na yung wishlist nyo dapat nakaparallel din siya sa kung ano yung kakayanan ng magulang sa pagbili. Okay, nakakapaloob din siya sa kung ano yung budget, kung kaya ba nating bilhin. Kaya tayo namang mga magulang, imbis na dapat masaya ang Pasko, may stress na stress tayo. Hindi ba? Mga mommies, mga daddies,
Mga mamis lalo, kasi yung problema ng daddy, sa mamis din pinapasa eh. Kagabi lang, nasa Christmas party kami. Pag nagpe-prepare kami, sabi ni Monro, meron ka bang pang exchange gift? Meron. Ako wala. Ewan ko sa'yo. Sabi niyo, pambihira, hindi mo man lang inisip yung pang Christmas. Ikaw yan eh. Pero tayo pa rin ang mag-iisip, di ba? Nakaka-stress. Tsaka parang ang mga magulang ngayon, ang mindset natin, tsaka na natin intindihin ang lahat ng maniningil pagtapos utangin lahat ng pambili sa Pasko. Right? Meron naman kasing BNPL. Alam niyo kung ano yon? Buy now, pay later. Yan ang promo pag Burr season. Buy now, pay later. Yan ang mga promo na sabihin sa'yo, ma'am, sige po, bayaran nyo, mag-uumpisa ang bayad nyo sa March. Uy, ganda niyan, March pa, ang tagal. May 3 months kang parang holiday. Kasi alam nyo yung mga batang ito, napansin ba ninyo, yung mga kabataan ngayon, ang sasama ng loob at talagang sakit na sakit yung dibdib nila na hindi makuha ang gusto. Napansin nyo po? Parang dati naman kami, watusi, pwede na yon, basta wag kakainin. Kaya ang mga magulang, ginagawa naman natin lahat para may ngiti sila sa araw ng Pasko. Ano ba yung pinaka-hinihingi nila? Pinaka nire-request nila sa Pasko. Kaya nakakalungkot na kesi hodang magbahay-bahay sa araw ng Pasko para maging legal yung makahingi ng regalo sa iba. Ngayon, nagiging legal na parang manghingi. Kasi magbabahay-bahay. Dati, masaya na tayo na magpasko, na maririnig mo yung mga tumutugtog ang Christmas song sa radyo. Sino ba yung mga kaidaran ko? Sige, nasuportahan niyo ako. Di ba dati marinig mo lang dun sa radyo. Tenori, di ba pag may cabinet ka na paradyo, tsaka yung mga TV, tapos marinig mo doon yung Rudolph the Red-Nosed Reindeer, pati yung hindi pa masyadong uso noon si Jose Marichan. Na-enjoy mo yung araw ng Pasko mismo, December 25, listening to Christmas song habang kinakain yung mga tira ng Noche Buena. Magtatawanan sa mga regalong nakuha, kung meron man. Nowadays, we want gifts and we want them more abundantly. It's like that has become our standard if our Christmas is going to be happy. So yun nga, sa Christmas party or Christmas concert ng BCI that we attended, dito ako na-inspire gawin itong message na to. Yung title ng Christmas concert ng BCI was Back to the Manger. That was their Christmas theme. Ang kwento nito is, meron silang Christmas concert, and then magpe-present yung mga bata, but there's this one kid na don't appreciate Christmas anymore, but they discovered this time machine that brought them back to different seasons ng Christmas. May 1940s na Christmas, may 1980s na Christmas, dinala sila sa iba-ibang era. And today, I want to invite each of you to take a trip back with me in time. I want to go beyond my childhood, and there was still a notion of the true meaning of Christmas. Pag mag-travel tayo, way back, all the way back to the day before the Christ of Christmas came to be. Ang haba po ng intro ko. Tapos na ang intro. Dahil ang title ng message natin ngayon is Bago ang Pasko. Doon tayo magta-travel, yung bago pa dumating yung pinakaunang araw ng Pasko. Balik muna tayo doon sa around 2,000 years ago. Noong panahon na yon, ang Roman Empire ang namamayagpag bago pa pinanganak si Jesus. Madami siyang nakuhang kayamanan, yung Roman Empire, madami nakuhang kayamanan na teritoryo dahil sa kanilang pananakop. Common yan nung panahon ni Jesus. Nagagawin nilang mga alipin yung mga taong kanilang nasasakupan, yung nakubkub nila. Merong mga Roman soldiers and officers na i-assign sa lugar kung saan sila namumuno. Napipicture po ninyo nung panahon ni Jesus, di ba? May mga Roman soldiers. Kaya nung panahon ni Jesus, ang mga Hudyo, mga alipin sila na yung great leader nila at the time was called King Herod the Great. They were under that kingship. So bago ang unang Pasko, bago ipinanganak si Jesus, around 400 years na silang walang naririnig na propesiya. Parang lalo pang bumalik, ano? Kasi the night before Christmas,
ang huling prophecy, ang huling word that they have received from God was at the time of Malachi. Malachi is the last book in the Old Testament. And the first book in the New Testament is the first book in Matthew. Wow, check. Matthew. At yung pagitan ng Malachi at Matthew is around 400 years. Ibig sabihin, sa loob ng 400 taon, around the time, more or less, wala silang narinig na mensahe sa mga propeta. Naging tahimik si Lord. There was what we called the Malachi gap. The gap between the Old and the New Testament. And these people has been accustomed to prophets like Isaiah. Yung mga panahon noon, sinay sila na makarinig ng mga mensahe mula sa mga propetang gaya ni Isaiah, ni Ezekiel, ni Jeremiah, na ipinoproklama ang mensahe patungkol sa Diyos na buhay. It should have been overwhelmed. They should have been overwhelmed by the absence of God's presence at para bang may deficiency sa word ni Lord nung mga panahon na yan. Pero kahit 400 taon nang hindi nagbibigay ng mensahe ang Diyos through the prophets, umaasa pa rin ang mga Hudyo na darating ang Mesyas para iahon sila sa pagiging alipin. Imagine that, 400 years, there was no message from the prophets. God was silent. But the whole time, everybody was still hopeful na darating yung pinangako. Because I want to read in the last chapter. Ang last chapter ng Malachi is Malachi 4 and there are just 6 verses. At yung 6 verses na yan, merong pangako si Lord tungkol sa parating na Mesyas. Sabi sa Malachi 4:1-6, let me read in English. The Lord Almighty says, the day of judgment is coming, burning like a furnace. The arrogant and the wicked will be burned up like straw on that day. They will be consumed like tree, roots and all. But for you who fear my name, the Son of Righteousness will rise with healing in his wings, and you will go free, leaping with joy like calves let out to pasture. On the day when I act, you will tread upon the wicked as if they were dust under your feet, says the Lord Almighty. Remember to obey the instructions of my servant Moses, all the laws and regulations that I gave him on Mount Sinai for all Israel. Look, I am sending you the prophet Elijah before the great and dreadful day of the Lord arrives. His preaching will turn the hearts of parents to their children and the hearts of children to their parents. Otherwise, I will come and strike the land with a curse. Pero ang sabi dito, the Son of Righteousness will rise with healing in his wings. May pinangako ang Diyos na paparating na siyang uusbong at may dalang kagalingan para sa lahat. Maraming mga pangako na kapaloob dyan na pinangahawakan nila. Gaya ng maraming mga pangako na pinangahawakan ng mga Hudyo, they believed kung ano yung sinabi ng psalmist na sa Psalms chapter 2 verse 7 that the Messiah would be the Son of God. Hawak nila yan. Pinanghahawakan ng pangako. They believed that Moses, yung sinulat ni Moses sa Pentateuch, the 5 books in the Bible, as recorded in Genesis chapter 12, verse 3, that the Messiah would be a descendant of Abraham, the father of the Jews. Additionally, naniniwala sila sa propesya ni Jeremiah. You know, ang sabi ni Jeremiah, the Messiah will come from a royal lineage through King David. They also believed the prophecy of Micah who stated that Messiah would be born in Bethlehem. Lahat ng ito, nakasunod-sunod kung ano yung inaasahan nila na parating. They believed all of Isaiah's messianic prophecies, especially those proclaiming the Messiah as part of the new and everlasting covenant. Dahil ipinahayag rin ni Isaiah noon that Messiah would be born of a virgin. Sabi rin ni Isaiah later on in his life, around 30 years, after many years, Jesus will be, the Messiah will be traded with 30 pieces of silver. Siya ay ipapako sa gitna ng mga magnanakaw at ililibing sa gitna ng mga mayayaman. Kasi yung biniling property para kay Jesus doon sa tomb.
They even believed the prophetic voice of Malachi as recorded in our text, that whoever fears the name of the Almighty God, the Son of Righteousness, shall arise with healing in His wings. Sa haba ng panahon, hindi sila nawalan ng pag-asa na darating ang tagapagligtas. Alam niyo yung salitang Espanyol, na-realize ko through study na ang salitang Espanyol is directly derived from Latin. Kaya maraming yung mga dumating dito na mga priests na nagturo sa atin ng Catholicism, yung kanilang mga panalangin ay in Latin. Kasi yung Spanish ay directly derived from Latin. And in the Spanish word na tayo, marami sa salita natin ay mga Espanyol. Alam mo tayo mga Espanyol. Ang salitang mas, ang ibig sabihin niyan ay more. 'Di ba? Mas magaling, mas maganda. Ibig sabihin, merong karagdagan. In short, it's like a comparative adjective. So ang Christmas, ang literal dapat na translation nito ay more of Christ. Amen? Dapat mas marami ang Kristo. Kaya dapat sa celebration, add more Christ and not leaving Him out of the picture, which is happening now. Dahil ginamit ng kaaway ang commercialism of Christmas para ma-distract tayo sa kung ano talaga yung purpose and meaning para sa ating mga mananampalataya. To celebrate Christmas is to celebrate the Son of Righteousness na sinabi ni Malachi. Ni-record ni Malachi doon that He will rise with healing in His wings. Kaya ilan sa atin ngayon ang nakakaalam na ang celebration of Christmas should be a celebration of healing. Let this be a celebration of your healing. Amen? Because through Christ, we have been healed of our sins and transgressions. Sa pagdating ng Mesyas, we have been restored back to our covenant relationship. Yung covenant relationship natin sa Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob. We should be celebrating our freedom during the Christmas season. Dahil dito, pinalaya tayo ng Panginoon mula sa ating pagkakasala. We should be rejoicing that God loves us so much that He sent the Prince of Peace and a wonderful counselor on our midst. Kaya sa gabi ng Pasko, dun sa Bethlehem, wala pong masyadong celebration bago yung unang Pasko. Isipin nyo, paano silang magse-celebrate, hindi pa sila malaya dahil sakop sila ng mga Romano. Bagong unang Pasko, wala din pwedeng ipagdiwang si Maria at si Jose. Ano ipagdiriwang nila? Ang layo-layo ng binyahe nila para lang makapagrehistro sa census. Sino bang masaya nun? Tapos wala namang Grab. Walang taxi, sasakay sa kamelyo. Alam niyo bang nasubukan kong sumakay ng kabayo? Kasi ngayon yung horseback riding natin, yung may ganun may saddle. Na-experience kong sumakay ng kabayo na walang saddle, nilagyan lang ng basahan. Yung mga basahan. So isipin nyo, ganun noon. Wala namang saddle. Naglagay lang sila mga basahan, tapos sumakay kami ng kabayo doon na meron lang basahan, tapos inakyat yung doon sa may papunta sa Taal, yung pinakabunganga nung bulkan. That was the most horrifying 1-hour horseback riding I experienced in my entire life. Talagang una, awang-awa ako sa kabayo dahil ang bigat ko. Pangalawa, ang hirap-hirap yung mga spinal cord niya. Talagang kahit merong sapin, tumatama. Kaya isipin niyo si Maria, yung hirap niya, buntis pa siya, sasakay siya doon. Paano siya sasakay? Pag ganyan, pag ganon. Tapos nagle-labor. Tapos wala silang matulugan, lahat ng Airbnb puno. Wala silang kamag-anak doon na pwedeng silungan. Kaya doon sila sa may sabsaban kung saan pinapakain yung mga hayop. Walang celebration sa gabi bago ang Pasko kasi pumutok na yung panubigan ni Maria tapos walang doktor. Nakakatakot.
na manganganak ka na ng walang doktor. Tapos si Jose, alam niyang isisilang yung sanggol ng kanyang fiancé na hindi naman kanya yung bata. Isipin nyo, what is there to celebrate? Tapos yung mga pastol, parang na-stuck dun sila sa field. Hindi pa makauwi nung gabing yun, tas dun sila inabot. Talaga naman. On the night before Jesus' birth, there was nothing to celebrate. In fact, it was full of hopelessness mixed with bondage of depression. Pero nung gabi na yon, the night before Christmas, almost 2,000 years ago, God was preparing the world for a miraculous delivery from a world of despair. Pero makalipas yung around 2,000 years ulit, fast forward to today. Ngayon ang araw bago ang Pasko. Tama? In essence, sineselebrate natin bukas yung Pasko. Kaya ito ang bago ang Pasko. Noon, wala silang something to celebrate. And then Jesus came. Pag tiningnan nyo, sa totoo lang, we have everything to celebrate because Jesus is already here. Pero bago ang Pasko dito sa atin, Christmas appears just as hopeless as the night experienced by Mary and Joseph. Parang parehas. Noon, wala pang Jesus. And it was full of hopelessness. But now that we have Jesus, nandito't pinanganak na si Jesus, nakalipas ng 2,000 taon. Pero ang bago ng Pasko natin, it's still full of hopelessness as it seems. Bakit? Because we have large houses and more hotels, Airbnbs available for us than we need. But a lot of us don't have Christ. Wala si Kristo. Kung noon walang mga maayos na sasakyan, ngayon meron tayong mga sasakyan. Ang gagara ng mga sasakyan nyo. Pag dinededicate natin yung mga sasakyan nyo, talaga namang, Lord, pag dedicate ko nito, bigyan mo rin ako nito. Ganon. Meron tayong mga kotse, may mga bus, may train, may airplane para ma-cut down yung time ng travel natin to our destination. But we don't have Christ. Merong mga ospital, may doktor, mga midwife na pwedeng asikasuhin lahat ng pangangailangan natin medically sa bawat illness, sa bawat karamdaman, including yung panganganak. Pero wala tayong Kristo. Yes, I know there are churches in every street corner. Narito kayo para marinig ang mensahe. I know there are ministries. Ang dami na ngang ministries na lumalabas every day of the week. But the reason we don't have Christ is because we have lost the true meaning of what Christmas is all about. Nalimutan na natin, nawala. Instead na i-celebrate natin yung kapanganakan ng Panginoon, yung deliverance na ibinigay niya sa atin mula sa kamatayan, we are stuck on worshiping not Jesus, but worshiping the gifts under the Christmas tree. Yun ang ating inaabangan. Kung ano yung mabubuksan natin pag Pasko, na ipinapadala sa pamamagitan ng isang lalaking hindi nagda-diet, na nakapula, tas mahabang balbas. Ni ayaw mag-shave, nang gigigil ako dyan. You know, I would like to read this, and this will be part ng conclusion ko sa atin ngayon at hamon. This is the updated version ng isang tula na isinulat na ang title, It Was the Night Before Christmas. This is an updated and redeemed version na para bang yung sinulat ni Dulce noon na may redeemed version. But I will read in English. Please bear with me. And I hope you get the message of this poem. Sabi po dito sa tula, It was the night Jesus came and all through the house, not a person was praying, not one in the house. The Bible was left on the shelf without care, for no one thought Jesus would come there. The children were dressing to crawl into bed, not once ever kneeling or bowing their head. And Mom, in the rocking chair with the baby in her lap,
was watching the late show as I took a nap. When out of the east there rose such a clatter, I sprang to my feet to see what's the matter. Away to the window I flew like a flash, tore open the shutters and lifted the sash. When what to my wondering eyes should appear, but angels proclaiming that Jesus was here. The light of his face made me cover my head. It was Jesus returning, just like he'd said. Rapture na. And though I possessed worldly wisdom and wealth, nagkamal siya ng mga salapi at kayamanan at karunungan sa kanyang buhay, I cried when I saw him in spite of myself. In the book of life that he held in his hand was written the name of every saved man. He spoke not a word as he searched for my name. When he said, "It's not here," I hung my head in shame. The people whose names had been written with love, he gathered to take to his Father above. With those who were ready, he rose without a sound, while all the others were left standing around. I fell to my knees, but it was too late. I waited too long and sealed my own fate. I stood and I cried as they rose out of sight. Oh, if only I'd known that this was the night. In the words of this poem, the meaning is clear. The coming of Jesus is now drawing near. Hindi po natin alam gaano pa kadaming Pasko ang ating isa-celebrate. Life is like a vapor. But let this be a reminder that we will not be distracted and so consumed with all the materialism that's happening around us. Different parties here and there, building relationships with people, that we forget that the most important relationship that we have to build is with Jesus. We get reminded about this all the time. And I hope we take grasp of it. Hindi natin malimutan, hawakan natin, panghawakan ng mabuti. Because just like he said in the poem, if only I knew that this was the night. But Jesus will come like a thief in the night. Hindi natin alam kailan siyang babalik. And we have to be ready that we have received this message of Christmas that He came for us so that we can have a relationship to God the Father through Jesus the Son. So my brothers and sisters here in Cornerstone Marikina, as I get ready for Christmas tonight, and as you get ready for your celebration, wag po kayong ma-confuse sa kung ano talaga yung Kapaskuhan. Hindi lang po ito tungkol sa mga regalong matatanggap, hindi rin sa mga regalong inyong inutang pa para mabigay sa inyong mga pagbibigyan. It's all about, remembering Jesus. But if you want God to be blessed with your celebration ngayong gabi, you need to put more Christ in your Christmas. More of Him. And less of the different busyness, materialism of what Christmas has to offer nowadays. Tanggapin natin si Jesus. Huwag niyong malimutan sa pag-celebrate niyo ngayong gabi. It will be nice if you will have communion as a family. Invite Him in your Christmas table. Invite Him in your dinner. Thank Him for the year that has passed. At maging handa tayo dahil hindi natin alam kailan talagang pagbabalik ng Panginoon. You say, Lord, I want to be ready. And I want you to come back and find me doing what you asked me to do. Always ready for the coming of the King. The night before Christmas, nobody knew that He will come and bring deliverance. And when He comes back, we pray that we are ready to receive Him. That He will not come with an empty manger, but He will come to a room that is prepared and ready for His coming. Tumayo tayong lahat. Thank you, Jesus.
Lord, thank you for allowing us to go back to the manger. The night it was full of hopelessness, you have given us hope. You brought joy. You brought salvation. You bought our freedom when you sent your own Son. At sa aming pag-alala, sa pagsilang mo, Panginoon, dalangin ko na ang bawat isa sa amin ay hindi malimot na ikaw ang tunay na kahulugan nito. Not about all the things that we will receive and the many things that we have spent our money with. But I pray that our hearts will be synced to you. Hindi namin hinihintay yung pagdating ni Santa na magbibigay sa amin ng regalo at pagpapala, kundi hinihintay ka namin, Panginoon, na makasalo ngayong gabi. Mahihanda namin ang piging, hindi lang para sa aming mga kamag-anak, maipaghanda namin, Lord, yung pag-celebrate ng kaarawan mo. That you will be our main guest, our guest of honor. Jesus, Jesus, Jesus. Thank you for our family. Thank you for this church. Thank you for coming, God, and to just give us freedom, healing, restoration, deliverance, joy, and peace. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Help us, Lord, not to be confused, but help us to keep our lights shining. Not just decorating our Christmas trees, but decorating and lighting our lives, patterned after the very tree of life that's you. Thank you, Jesus. We honor you, Lord. We love you. Happy birthday, Jesus. Thank you for coming. Thank you, Jesus. Thank you, God. Thank you, Holy Spirit, for being with us. To you be the honor, the glory, and the praise. Hallelujah. The blessing of God the Father, the love of God the Son, and the fellowship of God the Holy Spirit be upon us all in Jesus' name. Amen and amen and amen. Merry Christmas!